Welcome back sa akin channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Napapabalitang maraming mga partido sa Kongreso ang di umano'y hindi susuporta upang maipasa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara patungo sa Senado. Ilan nga sa mga partidong ito ay ang Nationalist People's Coalition, National Unity Party at Nationalista Party. Ilang patunay ay narito ang isang kongresista na naglahad kung bakit wala nang susuporta para maipasa ang impeachment na ito papunta sa Senado. Isang incumbent member ng 20th Congress ang nakarinig na may mga malalaking political party at mga kongresista ang alanganing suportahan ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa, tatlo or apat. I think more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. Ito ang naging pahayag ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inihain sa mababang kapulungan. Nakabatay ang reklamo sa mga aligasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at iba pang posibleng paglabag na dapat umanong panagutan ng Vice Presidente. Ngunit sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Ungab na hindi pinaniniwalaan ng karamihan ang mga naturang akusasyon. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas na. Tumataas. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. Dagdag pa ni Ungab, makikita ng 32 milyong botante ng bise ang mga politikong nag-akusa laban sa kanya. Sa kabilang banda naman, inilahad ni Ungab na may malalaking partido ang inaasahang aatras sa pagsuporta sa impeachment. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw na sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin noong press ko, noong NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin pumatras. It could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits. Kukumbinsin nila yung maleta na naman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka makakuha pa sila, but they will not get the same. Sa huli, sinabi ni Ungab na karamihan sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso ay nakokonsensya na umano laban sa ginagawa kay Vice President Sara. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Maging sa iba't ibang posts, ibang political pages, nasa listahan nila ang NPC na nabanggit nga ni Congressman Ungab, pangalawa ang NUP. At syempre maaari din na mapabilang dito ang Nationalista Party na under sa mga Villar. Pero syempre mga kasweet, itong NUP, tila hindi naman natin mapagkakatiwalaan dahil kamakailan nga ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng NUP na si Representative Ronaldo Puno at ng kasalukuyang House Speaker na si Bogie D patungkol sa kanilang mga budget sa distrito. Ngayong naaprobahan na itong inutang na naman ni BBM, siyempre may budget na naman. Posible na naman ditong pumasok ang mga mali-maleta. Inaayos na nga ni House Speaker Bogie D yung reklamo ng NUP. Ina-expect natin dito na magkakaroon ng turnaround. Huwag tayong pakampante na itong NUP susuportahan na pigilan itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Kasi sa administrasyong ito ay pera-pera lang. Pero napaisip akong bigla kasi sa umpisa pa lang, nais ng administrasyon na ito na pag-isahin ng lahat ng partido, ng mga political party. Kung ganoon nga, edi sa una pa lang, balak na nilang pabagsakin ang mga Duterte. At sa nangyayari ngayon sa bansa, alam nila na pagkatapos ng termino ni BBM,
na posible talagang maupo si Vice President Sara bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, siguradong ang mga magnanakaw na politiko ay talagang mananagot. Kaya ng mga kasweet, sa totoo lang, sa administrasyong ito ngayon, walang takot na magnakaw ang mga nasa posisyon sa gobyerno. Dahil kapag naupo na si Vice President Sara sa 2028 bilang Pangulo, magkakaroon na ng disiplina. Dahil alam naman natin ng isang Duterte, takot ang sambayan ng Pilipino pag-usaping Duterte. At pagdating sa korupsyon, may isiniwalat itong si Representative Toby Tiangco. Hindi ba't matatandaan natin noon na itong si Vice President Sara yung unang nagsiwalat na kontrolado ni Zaldico at Martin Romualdez ang budget ng Pilipinas? Hindi ba't siya yung unang nagsabi noon? Siya rin yung unang nagsabi ng DepEd budget. Hindi humingi si VP Sara ng dagdag. Kaso dinagdagan nila Romualdez at Zaldico. At yung budget na dinagdag, sa kanila mapupunta. Sila yung contractor, yung supplier, sa kanila din. Yun ang mga isiniwalat ni VP Sara. And later on, nagkatotoo. Napatunayan. Ang ngayon, pagtitibayin pa ni Representative Toby Tiangco. Panoorin natin ang video na ito. Also quoted to have said, you don't want to go there, but you also were quoted to have said that for sure, this is not about accountability. If it's not about accountability, what is this about, Congressman? I said it's about accountability for those who are really standing for their principles. But there are also persons na talagang natatakot sila na maging presidente si VP Sara. Yes, exactly. Dahil nga, sigurado ko, sasabihin ko, sigurado ko na yun ay hindi nila maareglo doon sa mga kasalanan nila. Because remember, I just remembered now, Carmina, she is the very first one who said that Yung corruption. ang budget ng Pilipinas, kontrolado lang ni Zaldico Yes. at ni Martin Romualdez. Di ba siya yung unang nagsabi noon? Siya yung unang nagsabi na yung DepEd budget, hindi siya humihingi ng dagdag. Yes, pero dinagdagan. Dinagdagan nila Martin Romualdez at ni Zaldico, basta kanila yung mga budget na yon. Sila ang contractor, sila ang supplier. Di ba siya una nagsabi niyan eh? And later on, napatunayan, di ba? Ano bang nangyari? Later on, lumalabas talaga ang nagmanipula ng budget is Zaldico and Martin Yes. Romualdez. Later on, lumalabas na yung insertions, kanila talaga Yes. yon. Pag nagdagdag ng pondo, sinabi nila Bryce Hernandez na pag nagdagdag ng pondo, kanila yung proyekto yon o may kita sila doon, di ba? So paano niya papalusutin yung mga yon, di ba? Tsaka siyempre, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Alam naman natin, galit siya doon sa dalawang yon, di ba? Kung yung dalawang yon ang may kasalanan, bakit naman niya papatawarin o papalusutin yung dalawang yon, di ba? Let's be very frank, wag na tayong magpaikot-ikot. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi mananagot sila. Ngayon, hindi pa sila nananagot eh. Diba? Aminin natin yan. Diba yung 18 Marines? Yung 18 Marines. Diba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, di nag-aalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Diba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Yan ang tanong. At alam ko, merong mga totoo doon. Yes. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So alam nyo na kung bakit hindi pinapatawag sa Kongreso ang 18 Marines. May posibilidad na yung mga testimonya ng 18 Marines ay posibleng totoo. Meron ding hindi. So bakit hindi pinapatawag? So yun lamang mga kasweet, sa tingin ninyo, aling partido pa sa Kongreso ang tingin nyo'y babaliktad sa nais nilang impeachment laban kay Vice President Sara? Sa tingin nyo, sino-sino ang mga partidong yon na hindi boboto para maipasa yung impeachment complaint at matransfer na doon sa Senado? Abay, i-comment nyo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.